Ang tangang isda. Sa isang malawak na lawa ay may mga naninirahan na maraming isda. Sila ay mapagmataas at hinding-hindi naniniwala kanino man. Sa lawang ito din ay nakatira ang isang may mabuting puso na buwaya. Siya ay nagpapayo sa mga isda. Ang pagiging mapagmataas at sobrang kumpiyansa sa sarili ay magiging sanhi ng inyong pagbagsak. Pero ang mga isda ay hindi nakikinig sa kanya. Andito na naman ang buwayang ito. Lagi nilang sinasabi. Isang hapon, ang buwaya ay nagpapahinga sa isang bato na malapit sa lawa. Nang may dalawang mangingisda na huminto doon para uminom ng tubig. Napansin ng mga mangingisda na ang lawa ay may maraming isda. Tingnan mo, ang lawang ito ay puno ng mga isda. Bumalik tayo dito bukas, dala-dala ang ating mga net. Ika ng isa. Ako ay nasorpresa. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong lugar dati. Bulalas ng isa pa. Narinig itong lahat ng buwaya, kaya nang umalis na ang mga mangingisda, ay dahan-dahan itong pumunta sa lawa, papunta sa mga isda. Pwedeng lisanin ninyo ang lawang ito bago magmadaling araw. Bukas ng umaga ay may dalawang mangingisda na paparito. Dala-dala ang kanilang mga net. Babala ng buwaya. Pero ang mga isda ay tinawanan lamang ito at nagsabi, "Madami ng mangingisda na nanghas na kami ay hulihin. Itong dalawang ito ay hindi din kami mahuhuli. Huwag kang mag-alala para sa amin, buwaya." Kanilang nanunuyang sagot. Kinaumagahan ay dumating ang mga mangingisda at nilagay ang kanilang net sa lawa. Kalaunan, ang lahat ng mga isda ay kanilang nahuli. Kung tayo lamang ay naniwala sa buwaya, gusto lamang niya tayong tulungan. Sa ating pagiging mapagmataas, binayaran natin ito ng ating sariling buhay, sabi ng isang isda. Ang mga mangingisda ay dinala ang mga tangang isda sa palengke at ito ay kanilang binenta at nagkapera ng malaki.